Hindi bababa sa 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho bilang Overseas Filipino Workers o OFW, ayon sa Philippine Statistics Authority. Higit 2 milyong istorya ito ng pagsisikap, pagsasakripisyo at pagmamahal para sa pamilya. Madalas nating marinig ang kwento ng pakikipagsapalaran ng ating mga kababayang OFWs. Ngunit sa milyon-milyong istorya na ito, may kalakip na bahagi ng pagsasakripisyo na makikita naman natin mula sa mga naiiwan na pamilya dito sa Pilipinas. Isa dito si Arlene De Leon na asawa ng isang seafarer. Mahirap kasi nagpalaki ka ng anak na ikaw lang. Pero andyan naman siya palagi dahil meron na ngayong mga video call, unlike dati wala. No choice ako dahil yun ang kanyang work. So tuloy-tuloy lang dahil yun din ang means of namin na kailangan niyang sumakay ng barko para sa future ng mga bata, mapag-aral, mabigay kung anong gusto nila. Sa biyaya ni Lord, okay naman. Napalaki ng maayos sa mga anak. Bagamat sigurado ang dumarating na sustento sa pamilya, hindi aniya madali ang mag-isang pagpapalaki ng mga anak, habang ang katuwang sa buhay ay libo-libong kilometro ang layo. Nung maliit sila, parang, Mami, kailan uuwi si Daddy? Mami, bakit laging naalis si Daddy? Pero pag sinabi mo naman sa kanila, si Daddy kasi umalis dahil nag-work. Naiintindihan na nila. Basta dahil wala siya, ikaw na rin ang magdi-decide para sa kanila, para sa mga anak mo, para sa anak namin. Ay, syempre, nag-work siya doon. Pag meron akong kailangang sabihin, hindi siya makaka-reply agad, all around. Ako lahat, nanay, tatay, driver, tutor, lahat na. Kumbaga kung ano yung pwedeng gawin ng isang nanay na gagawin mo kasi bilang ang isang nanay, kahit mahirap, gagawin mo ang lahat. Sa ganitong sitwasyon, kinikilala ng pamahalaan ang kalagayan ng mga magulang na naiiwan. Sa ilalim ng Republic Act No. 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act, maaaring makatanggap ng suporta ang mga asawa ng OFW at iba pang kwalipikado bilang solo parent. Kabilang sa mga benepisyo ang Comprehensive Social Protection Services, karagdagang parental leave, education at social safety assistance at 1,000 pisong monthly cash subsidy mula sa lokal na pamahalaan. Meron ding diskwento sa mga piling serbisyo, automatic na saklaw ng PhilHealth at prioridad sa housing at trabaho. Gayunman, hindi pa rin napupunan ang kawalan ng isang ama sa mahahalagang okasyon. Pag mga celebration, mga birthday, anniversary, graduation, kumbaga lahat yon absent siya. Kahit na gustuhin niya, sanay na ako ng late celebration. Ang importante na celebrate. Sa likod ng bawat ngiti ni Arlene, may pangungulila para sa asawang nasa ibang bansa. Ngunit sa yakap ng kanyang mga anak, unti-unti itong napapalitan ng lakas at pag-asa. Isang kwento ng ina na sa kabila ng distansya, patuloy na pinipiling maging buo para sa kanyang pamilya. Isang pagpupugay sa lahat ng mga ina, silang mga tahimik na bayani ng pamilya.